Blessing. Blessing. Yan, magandang hapon po ulit sa atin. And siyempre, batiin muna natin yung mga katabi natin para kay Kiki tayo. Okay, Happy Father's Day po sa ating Father's Day. mas gasig at mga batiin yung tahanan. Yun po, so napaunahan ni Mrs. Elisa yung pag-aaral natin ngayong hapon. So kaibigan. Siguro lahat naman tayo may kaibigan, di ba? Amen. Hindi naman, wala naman siguro isa sa inyo na walang friend, di ba? Alone, di ba? Kasi mahirap nga naman talaga na wala tayong kaibigan. So, bago po tayo mag-umpisa sa gawain, magbasa po muna tayo ng verse. So, sa awit 23:4, sabi dito, dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan. Wala akong katatakutan, pagkat ikay aking kaagapay, ang tukod mo at pamalo aking gabay at sandala. So, yun po yung verse natin. So, bago po tayo mag-umpisa, manalangin po muna tayo. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa hapon ito, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, na pinagkalooban niyo po kami, Panginoon, na makadalo, Panginoon, maka-attend ng gawain at mag-aral ng mga salita, Panginoon. Lord, unang-una lahat, sa lahat, Panginoon, Lord, nagpapalinis po kami, Panginoon, gawin mo po kaming karapat-dapat na tumanggap ng mga salita mo, Panginoon. Lord, yung mga pag-aaralan namin sa hapong ito, Panginoon. Lord, gamitin mo po ako, Panginoon, na yung mga salita mo lamang ang mapakinggan nila, Panginoon, at ang mga lumabas sa aking mga labi, Panginoon. Lord, alam, Panginoon, turuan mo po ako, Panginoon. Ilagay mo po ako sa pinakamababa, Panginoon, na ituturo mo lamang, Panginoon, ang dapat kong masambit, Panginoon, sa mga labi ko dito. Maraming salamat, Panginoon. Lord, alam namin na tagumpay na, Panginoon, yung gawain na ngayon sa araw na ito. At sa natitira pang mga oras sa araw na ito po ay pinagpumahanan. In Jesus' name we pray. Amen. So, yun po. Makakaupo na po tayo. So, yun po, kaibigan, di ba? Kaibigan, may kaibigan ka ba? Sino ba yung... Meron tayong minsan, di ba? Meron tayong mga kaibigan, syempre, worldly. Marami tayong mga kaibigan sa labas. Yung kasama natin sa dorm, kasama natin sa trabaho, kahit makakwalify yun as kaibigan, di ba? Yung pwede nga sa mag-asawa, di ba? Your best friend mo na nga yun is may sasabing mataterm din natin na your wife or your husband is your best friend in life. Kasi magkaano na kayo magkadikit na kayo hanggang sa till death do us part na yun, di ba? Mayroon din namang mga cases na kaibigan sa way back sa high school or college days, di ba? Ang dami natin yung mga best friends, di ba? Ang dami natin yung mga best friends yung same pa kayo ng lunchbox, di ba? Yung same pa kayo na yung aside sa inyo, kahit yung mga parents nyo rin magkakaibigan. Kaya parang mayroon tayong mga ganun, yung mga best friends, di ba? Biblically speaking, di ba? Mayroon din yung mga ganung terms sa Bible, di ba? Kung pag-aaral natin ngayong araw, di ba? Kung naalala niyo si David, di ba? Si David, mayroon din siyang kaibigan, literal best friend, si Jonathan, di ba? I'm not sure if you're familiar with the story, di ba? Si Jonathan is anak po ni Saul, King Saul. Then, yung anak niyang yun, napaka-loyal at saka matatawag natin talagang best friend, di ba? Best friend ni David. Kasi yung sinusulat yung verse na to, the whole verse na ito is, nandun na yung nagdaraan si David sa mga pagsubok, ang dami ng trials, di ba? Inuusik siya ni Saul kasi papatayin siya, di ba? Kasi masyado na naging famous na si David na parang nasasapawan niya na yung popularity ng ni King Saul. Pero despite all those, di ba? Despite all those na mga nangyari sa kanya, mayroon siyang kaibigan na parang laging nag-aano sa kanya pa. Kung may problema ka, anong ginagawa ng kaibigan natin? Parang inaano ka niya parang binuboost or in-encourage ba, gano'n. Pinapayuhan, di ba? Kung tutusin natin, di ba, si David, di ba, pinapatay, di ba? Pinapausig ng hari kasi gusto nga patayin kasi ang sabi ng Israel kasi ito na yung magiging hari kasi sabi sinisigaw na si David, di ba, ang dami na mapatay, di ba, libo-libo, yung hari, ano lang, 100 lang. Pero syempre, maano yung hari doon, di ba, parang matatamaan yung pride niya na ako pa nga yung hari, bakit itong tao ito parang nasasapawan yung authority niya ba? Pero despite doon sa mga nangyari yun, di ba? Si Jonathan, di ba? Kung tutusin, di ba? Anak yun siya yung supposedly na magiging next na king. Parang bloodline ba? Kasi tatay niya yun di ba? Tatay niya yung king. Sino susunod na king? Siyempre yung pinaka-anak, yung parang magiging katagapagmana ng throne. Pero
alam naman natin sa Bible, di ba? Ang sumunod na king kay King Saul is si David. So, alam din natin na ang Lord yung naglalagay at nag-a-anoint ng king. Di ba? Sa Old Testament kasi, kung anong sinong in-anoint ng Lord, yun talaga ng Panginoon, siya talaga yung magiging king. And, yun po. So, Jonathan, di ba? When you say Jonathan, di ba? Ang name na yun is a God-given friend. Yung parang meaning niya. God-given friend. So, sa atin, di ba? Ano ba yung hinahanap natin na qualities sa isang kaibigan? Di ba? Lord, bigyan mo naman ako ng friend na ganito, di ba? Yung na laging nagpapayang sa akin. Nasasulat ako sa finances. Or sometimes, minsan din, mahingiling din tayo, Lord, please teach me to be patient, di ba? Sa sarili naman natin yung hiling natin, Lord, teach me to be patient, teach me to become, parang, ma-control yung temper ko. And sometimes, kapag hinihiling natin yun, di ba? Nagpapadala yung Lord ng tao through in the form of kaibigan na itetest ka sa patience, itetest ka sa magagalitin ka, talagang bibigyan ka talaga ng kaibigan na gagalitin at gagalitin ka, di ba? Pero in a way na yung ng Lord, pamamaraan ka ng Lord, kasi hiniling mo i-test yung patience mo, di ba? Kaya bibigyan ka talaga ng tao na or kaibigan na talagang hahabaan mo talaga yung potential mo, di ba? Alam ko sa atin, di ba, may mga sa circle of friends natin, may mga favorite friends tayo. Meron din tayong mga friends na talagang, parang pinakikisamahan ko na lang. Kasi, yun, di ba, doon tayo nag-test ng patience, di ba? Kasi hindi naman lahat ng tao is talagang magka-qualify doon sa na-expect natin sa kanila. Di ba? Hindi perfecto yung tao. So, through those, di ba, tinuturuan tayo ng Lord, hindi lang naman tayo yung tinuturuan. Yung mga tao rin sa palibot natin natuturuan na kasi gusto mo maging patient, talagang bibigyan ka talaga ng tao or sa asawa na or sa bahay, di ba? Or kasama mo sa buhay na i-test yung patience mo, di ba? Kasi hinihiling natin, di ba? Sa atin, sa paniniwala natin, di ba? Kapag naniniwala tayo sa Panginoon, di ba? Bibigyan tayo ng gifts, di ba? Gifts of the Holy Spirit. At isa yun, patience, di ba? Patience, self-control, di ba? Temper management, di ba? Sino ba yung sa atin yung mga gagalitin, di ba? Yung kapag konting lang, talagang galit na agad, di ba? High blood ba? High blood or tawag nila, may mga tawag sila dyan eh. Alam ko mayroong mga ganong quality sa atin. Hindi lang natin masabi or hindi natin napapansin sometimes, pero mayroon. So, yun, binigay ni Lord yung mga kaibigan para sa atin, di ba? Kasi para tayo is talaga para mag-grow, di ba? Not just sa worldly na kaibigan, pero importantly, di ba, sa atin kasi umapit tayo ng church, di ba? Spiritually, nag-grow tayo, di ba? Nagkakaroon tayo ng mga spiritual friends, di ba? Iba yung sinasabi natin, worldly friends sa spiritual friends, di ba? Kasi yung worldly na kaibigan, kapag dumating na yung mga panahon na talagang doon mo subok na, tupad talaga siyang kaibigan, di ba? Kasi, kagaya nito, di ba? Kapag nakakilala tayo sa Lord, di ba? Nag-uumpisa na tayo malapit sa Lord, di ba? Doon mo ma-realize or doon mo mapapansin minsan na naglalayo yung mga kaibigan mo dati, di ba? Kasi magkaiba kayo ng paniniwala. Ang naman kasi doon is, hindi nila dahil ayaw ka nila, pero ayaw nila yung pinaniniwalaan, di ba? Kung tutuusin natin, di ba? Yung pinaniniwalaan mo is ikakapasama mo ba yun? Di ba? Hindi naman, di ba? At saka, ikabubuti natin yun, pinaniniwalaan natin. So, yun yung kaibahan ng spiritual sa worldly friend, di ba? May mga friends tayo, di ba? Nandiyan lagi, di ba? Kausap natin sa gemba, di ba? Na kapag minsan nagkausap natin, kachismisan, or mga ganon, di ba? Iba kasi yung sabihin mo spiritual friend, kasi panatag ang loob mo na nasasabi mo lahat ng secrets mo ba? Na hindi ka mag-aalala na ito, i-chismis ako sa labas, di ba? Kapag sa labas siguro mayroon kasi ganun nga ang patakaran at saka palakaran ng mundo, di ba? Pero sa atin, sa mga kapatiran, alam ko, naniniwala ko kasi unang-una kasi may takot tayo sa Lord, di ba? Siyempre kasi pinapahalagan mo yung friendship mo, aside sa kapatid mo siya sa pananampalataya. Talagang mapagkakatiwalaan mo siya sa lahat ng mga bagay na hindi ka mahihiya
at magdadalawang isip na sabihin sa tao at sa kakapatiran or sa kaibigan na yun na ganito, may problema ako. Hindi mo yun ikinakaya kasi pareho kayong mananampalataya, di ba? At saka alam nyo na ang Lord yung namamagitan sa inyong dalawa. So, amen po ba? Yun, sabi ko, wala pa po sa comment. So, mamaya, babanggitin ko po yung verse. Excited yung ating operator. So, yun. Diba, pero blessed ako kay sister kasi diba, talagang ano siya eh, talagang naka-immerse siya dun sa responsibility na nakaano sa kanya. So, yun, yung maganda. So, diba, sabi doon, maraming bawal sa pagiging Kristiyano. Diba, sa atin, kasi kung nag-uumpisa na tayong sumusunod sa Lord, diba, yung sabi ko nga kanina, diba, you start to lose your worldly friends. Diba? Masakit man na ano, naisipin na lumalayo sila. Pero, may ano yun eh, parang mayroon siyang good side. Kasi hindi mo naman talaga, hindi ka nawalan ng kaibigan actually. Nawalan ka ng kaaway, di ba? Kasi yung mga kaibigan na yon hindi naniniwala sa Lord, di ba? Lahat ng hindi naniniwala sa Lord is mga kaaway nga ng Lord, di ba? Saan ka ba? Sa Lord papanig o dun sa kaaway, di ba? Siyempre sa Lord tayo. So huwag yung isipin na kawalan yon na nawalan kayo ng kaibigan. Instead, isipin nyo yun na ano yun, parang advantage yun at saka buti na lang, hindi naman sa buti na lang naman ako ng kaibigan, pero it's a way of, it's a Lord's way na, it's Lord, way ng Lord yun na pinapaisip na, saan nga ba tayo yung mga totoong kaibigan, di ba? Yung totoong kaibigan is nadamayan ka, important is spiritual, di ba? Na hindi ka hadangan mag-grow spiritually, instead pa nga dapat, di ba, sabay, akayin mo siya, akayin, ipupush ka niya para sabay kayo mag-grow spiritually. So, yun po. So, lagi tayo, di ba? Lagi tayo nag-i-invite sa mga kasama natin, di ba? Lagi tayo nag-reach out ng mga tinagawain, di ba? Ang hirap kayang mag-invite, di ba? Ang hirap din, minsan napapaisip tayo na talagang Lord, nag-i-effort na nga akong mag-invite, eh. Bakit parang hindi ba, bakit hindi na-realize? Bakit parang ayaw nilang sumama sa akin? Siguro, mayroong mga pagkakataon na tayo rin, may kakulangan din tayo na siguro hindi nakikita yung talagang nag-iilaw or kulang pa ng konting push, di ba? Pero, minsan nasasabi rin natin na ano, mayroon tayong mga nai-invite. Alam ko mayroon sa mga nai-invite natin na sasabihin na, bro, sis, atin tayo sa gawain. Then sasabihin nila, pareho lang naman tayo, pareho lang naman yung Diyos, di ba? Sa akin, saan ka man umatin, pareho lang naman yung Diyos, di ba? Then masasabi mo, pero sa'yo, minsan sa'yo, di ba? Ako naniniwala ko, sabihin mo pare-pareho ang Diyos, pero pagkaiba tayo ng pamumuhay. Ikaw, naglalasing ka, di ba? Na may bisyo ka. Pero ako sabihin ko na dati ako manginginom din ako, pero unti-unti nagbabago ka, di ba? There's a difference, di ba? Ang laki ng diferensya nun, di ba? Kahit sabihin niya na pare-pareho ang Diyos, hindi pare-pareho ang Diyos, di ba? At saka iisa ang Diyos, pero nasa sa tao yun kung saan yung ano yung paniniwala niya eh. Diba? So, nasa mindset yun ng tao. Yun, then masasabi rin natin minsan na, di ba, may sinusolving kasi tayo eh, mga kaibigan. Yun talaga yung mabigat sa atin minsan na hindi natin na-solving yung kaibigan natin. Di ba? Kaya masakit yun. Masakit yung kahit yung, ang tagal mo siyang friend, or best friend, may ito rin mong best friend. Nung nasa mundo ka pa ha, na ganito na talagang magkaano na kayo, talagang halos same na kayo ng routine everyday, talagang nasasabi na sa kanya lahat, ginagawa mo naman ng lahat para isolve siya, pero parang hindi nagbuhay ang effort mo. Siyempre gusto mo mapabuti yung friend mo, di ba? Na mapalapit din siya sa Lord, pero hindi nga eh, di ba? Hindi natin nagagawa yung role natin minsan kasi hindi ko ito nilalat. Pero meron talaga sa church na ano tayo, di ba, nagsisolving tayo. As much as possible, makitaan nila na talaga tayo is talagang maakay natin sila ba na pumunta sa church kasi nakikitaan ka nila ng bago, di ba? Yun yung pinakaano na paano ka nga paano yun ba naman makukonvince na umattend yung isang tao yung sinusolving nyo kapag nasa church ka, di ba? Nasa church ka, praise the Lord ka. Then paglabas mo, di ba? Nagmumura ka naman sa labas. Parang masyadong awkward or masyadong tawag niyan, contrasting, di ba? Contrasting.
umatin ka sa church, di ba? Gusto mong may mawin sa church na pumunta, pero sa loob ng church, okay ka naman, di ba? Okay ka naman sa church. Ang bayad mo, halos hindi ka nga makabasag pinggan di ba, sa church. Pero paglabas na, yun na, wala na, naglabasan na lahat. Di ba? Yun yung talagang reality, parang sad reality, di ba? Sad reality na, yes, di ba? We are trying, nag-effort tayo na mawin yung mga taong ito. Pero, despite those efforts, di ba? Pero, napapahintulo tayo sa mga ganon na, yun, di ba? Paglabas mo ng church, wala na. Parang paglabas pa lang doon sa pinto, wala na. So, paano nga ba natin makukonvince yung mga kaibigan natin na makapunta sa church? Kung mismo sa atin, di ba, hindi tayo nakikitaan nung gusto natin na mangyari dapat sa kanila. So, we should first set ourselves as example. Yun po. So, yun. The more we draw closer to God, di ba? The more tayo nawawalan. Napansin niyo ba yun? Nawawalan. Siguro friends or financially. Pero, huwag niyo isipin nawawalan tayo, di ba? Huwag niyo isipin nawawalan tayo. Hindi niyo lang kasi napapansin di ba? Sabi dito, the more we draw closer to God, di ba? We gain more actually, di ba? We gain healing, di ba? Yung paniniwala natin na magpagaling, na naniniwala tayo na gagaling tayo kasi naniniwala tayo sa pinangalan natin healing, di ba? Protection, di ba? Then, mostly, at saka importantly, nagkakaroon tayo ng mabubuting mga friends, di ba? God-fearing friends, di ba? So, hindi yung friends na yung kachismisan, di ba? Yun, yung hindi yung friends na kachismisan. Kasi sa loob ng simbahan, hindi naman tayo nagchichismis, di ba? But instead, we are sharing, di ba? We are sharing. Nagpapalakasan tayo through our testimonies, di ba? Yung mga pagdaanan natin. Hindi yung chismis, ha? Kasi, ang chismis kasi mapaniraw po rin yun May ano yan naninira yung chismis. Sa atin kasi, nagsisharing tayo kasi gusto na, nagpapalakasan tayo. We share our experiences and testimonies. Yun, hindi tayo naninira. Instead, nagkakaroon tayo ng kalakasan. So, isipin natin na kapag lumalapit tayo sa Lord, hindi tayo actually nawawalan. Mas nagkakaroon pa nga tayo ng meron. Yun, nagkakaroon pa nga tayo. Then, yun po. Susunod po tayo. Then, sabi dito, diba? Tayo na nagsusumikap na makalapit sa Lord at makasunod sa Lord, diba? Nagsusumikap din na makaiwas sa mga makamundong kalayawan. Kasi nga, diba, unang-una sa lahat, diba? Salungat yun sa pinanampalataya natin. So, lahat tayo gusto magkaroon ng kaibigan. At syempre, yung gusto mong kaibigan, mahal ka rin ng kaibigan mo. Pangit naman na gusto mo lang siyang kaibigan, one-sided. Yung iba naman parang, kaibigan mo nga siya, pero siya naman, pero parang hindi, she doesn't feel that way towards you. Parang one-sided na kaibigan. Or siguro parang, gusto mo siyang kaibigan, pero siya, nakikisabay na siya sa'yo kasi syempre marami kang pera. Oy, totoo kaya yung may mga gano'n, no? Totoo yung may gano'n. Ay! Lagi na nilibre. Yun, totoo yun na mayroong mga ganong kaibigan na hindi mo nakikita yung totoong ano niya yung totoong mukha niya. Di ba? Kaibigan ka lang kasi may napapakinabangan mo ako. Totoo yun. Totoo yung mga ganon. So, sa atin, bilang Kristyano, syempre, we are also seeking ng friend. Friend na totoong friend na yung ang goal kasi natin bakit tayo nagsisimba kasi gusto natin mapalapit sa Lord, di ba? Gusto natin mag-grow in faith. So yung kaibigan na hindi lang nasasamahan ka lang sa church kasi samahan ko na ito, ang kulit-kulit ito di ba? Di ba? May gano'n, di ba? Hindi yung gano'n. Instead yung kaibigan na, instead nga ikaw nga ang siya pa yung aakay sa'yo ba? Uy, sipa na tayo, kasi maliliit na tayo, di ba? Hindi yung gano'ng kaibigan. Yung kaibigan natin na hinahanap is yung gano'n, yung mag-boost sa atin. Yung tutulong sa atin na mag-grow in faith. Hindi lang siya yung mag-grow in faith, pero dalawa kayo, di ba? Lalo na sa mag-asawa, di ba? Kaya na brother Russell at saka si Lisa. Alam ko, may mga pinagdadaanan sila. Pero nakikita natin na they are trying to compensate for each others, di ba?
May mga kahinaan tayo sa mga kaibigan. May kahinaan, weaknesses, di ba? And we are trying to fill in. Kung saan siya malakas, di ba? Tutulungan ka niya kasi mahina ka doon. Kung saan naman siya mahina, ikaw naman na malakas, tutulungan mo siya, di ba? Ganon yung kaibigan, yung mutualism ba yun? Hindi commensalism. Para sa isa mutual ba? Kasi give and take. Mutualism. Yung commensalism kasi, di ba, naalala ko sa science before nung high school ako, yung naalala niyo yung sa mga shark, di ba may mga kumakabit na mga maliliit na isla sa kanila? Or sa mga whales, di ba? Sa mga isda, aside doon sa shark, may mga kumakabit na isla sa kanila kasi kumakain sila, parasite sila kasi nagpipid sila doon sa mga dumi-dumi ng isda. Gano'n, yung mga kumakabit sa mga isda ng mga maliliit. Yung commensalism, nakikabit lang kasi nakikinabang. Yung mga gano'n. So, yung mga ganon, kumakabit na kasi nagbe-benefit sila. Yung mutual naman kasi both ways are benefiting, di ba? Both ways benefit from each other. Hindi lang yung isang tao, di ba? Pangit naman yun. Siguro may mga tao ganun na masaya kasi napagbigay na siya. Pero kung tutusin naman natin talaga na pangit yung na nagbe-benefit ka lang. Mas maganda rin yung nagbibigay ka rin, di ba? Giving is better than receiving. Okay. Yun. It's better to give than to receive. Yun po. So, basahin natin sa 1 Samuel 18:1-5. So, magbabasa po tayo 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, kayo po magbabasa. Kasi, ay, 5 pala. Umpisa natin kay Brother Tony. Tayo pa tayo. 1 Samuel 18:1. Matapos mag-usap sina Saul at David, ang kalooban ni Jonathan na anak ni Saul ay napalapit kay David. Napamahal si David kay Jonathan tulad ng pagmamahal nito sa kanyang sarili. Mula noon, hindi na pinauwi ni Saul si David. Dahil sa pagmamahal ni Jonathan kay David, isinumpa niya na sila ay magiging magkaibigan Habang buhay. And then, verse 4 po yun. Ibinigay niya kay David ang kanyang balabal at kagamitang pandigma, pati ang kanyang tabak, pana at simbong. Verse 5 po. Number 5. Nagtatagumpay si David kahit saang labanan siya ipadala ni Saul. Kaya siya ay ginawa nitong pinuno ng mga kawal. Ang pagkataas niya sa tungkulin ay kinagalak ng buong Israel. Mula sa karaniwang mamamayan hanggang sa mga opisyal na sa palasyo. Amen. So, kung mababasa natin sa text, diba, yun yung parang ideal na kaibigan na kung talagang yun yung pinaka-the best na kaibigan kasi inalay niya na lahat, di ba? Inalay niya na yung, kung tutusin, di ba siya yung susunod na magiging hari? Pero, doon sa ginawa niya, di ba? Actually, yung pagbibigay niya ng balabal at kagamitang patigba, sign yun na, kasi di ba sa mga traditional kings, yun yung parang, parang symbol of authority or power. Ibig sabihin kapag binigay mo na sa kanya, parang ina-acknowledge mo na siya na yung magiging sunod na king, di ba? Kung tutusin natin, di ba, kasi si David, di ba, na halos na nanalo siya sa digmaan, parang siya yung parang pinaka-support ng Israel na maging king, di ba? Isipin natin si Jonathan. Kahit supposedly na siya yung parang nakalinya supposedly dun sa throne, kasi nga siya ngayong anak ni Saul, hindi siya nag-isip ng gano'n di ba? Hindi siya nag-isip. Pero, in-acknowledge niya pa rin si David na parang siya nga yung talagang karapat-dapat na maging susunod na hari. Diba? To the point na, di ba, sinumpa niya pa nga na magiging kaibigan sila habang buhay. Di ba? At saka doon sa nabanggit kong story kanina, di ba, si David, noong panahon yun, yung tinutugis na siya ni Haring David, di ba, na ipapapatay nga kasi ito na yung magiging susunod na hari, parang sinusuportan na siya ng Israel, na ito na magiging susunod na hari. Gusto patayin ni Saul kasi nasasapawan na yung pagiging hari niya. Pero, during that time, nung binabalak ni King Saul na ipapatay nga si David, ang nag-warn sa kanya actually is si Jonathan. Sabi niya, tumakas ka na, magtawag ka na kasi pinapapatay ka na ng tatay ko, di ba? Kung tutusin niyo, di ba, anak siya ng hari. Saan mas yung loyalty ng taong yun, di ba? Sa hari ba, tatay niya, o doon sa kaibigan niya, di ba? Isipin natin, grabe, gano'n yung devoted siya masyado doon sa kaibigan niya, di ba? Yun yung kaibigan na hinahanap natin, di ba? Na talagang isasabihan ka hindi ka mapapariwara, di ba? Yung mag-a-advise sa'yo na gagawin mo ito kasi ito yung nararapat sa'yo.
which is naman talaga totoo, yun talaga dapat yung ideal ng kaibigan, di ba? Yung kaibigan na hindi ka idadaw, di ba? Hindi ka ipapahamak, di ba? Kung sa mundo ngayon, di ba? Sa Pilipinas, lalo na sa Pilipinas, yung crab mentality, di ba? Huwag na huwag kang magpo-post ng mga bagay mo dun sa Facebook o yung mga achievements mo sa Facebook kasi yung mga kaibigan mo, instead na purihin ka, hindi mo alam yan, naiinggit yan, di ba? Naiinggit. Totoo yan, na kaya nga pinapaano tayo na as much as possible tayo mag-post ng mga ganun kasi we are creating, parang envy, di ba? Envy, di ba? Akala mo lang na pupuri ka, so buhay ka po, grabe pinaghirapan mo sa Japan bro, grabe, tama lang yan bro kasi naghirap ka sa Japan. May mga tao talaga na hindi natin alam, talagang instead na magiging masaya sila dahil sa pag-unlad mo, naiinggit, di ba? Gusto, yan, ganyan, umunlad lang yan kasi ganyan. Hindi mo alam, pinichismis ka na pala doon sa mayroon talaga, totoo yan, na crab mentality na akala mo lang okay kayo, pero hindi, di ba? Lalo sa trabaho, yung sa mga, sa inyo, yung may makuhay tayo, di ba? Ito, yung malapit, lalo kapag malapit ka sa boss, na ganito, na nakikitaan ka na ganito, gusto ko ng boss na ganito, ikaw na pagkakatiwalaan sa sa trabaho, sa gemba, na ganito. Then, syempre may kuhay ka, na ganyan, i-compare kayo ba? May i-compare kayo na ganyan, na minsan ikaw rin, minsan may mga cases din na tayo kasi masyado ka ng senpai doon sa gemba, nakaugat ka na doon sa gemba, ugat ka na doon, na siyempre magaling ako, senpai kaya ako, di ba? No? Di ba? Hindi mo rin iniisip minsan yung kalagayan ng buhay na baguhan pa, siyempre dapat inalalayan mo yun kasi kuhay pa. Minsan may mga cases na instead na inaano mo siya sa boss, sinisira, ano pa yung kuhay kasi na yan, kasi masyado ka na ng sa sarili, di ba? Na gamay mo na yung trabaho. May mga cases na gano'n na hindi natin namamalayan, na instead na i-uplift mo yung buhay mo, kasi syempre baguhan nga, di ba? Instead nga, sinisiraan mo pa sa boss mo, yun, pauwiin niya yan boss, pauwiin niya yan, ganyan, o ilipat mo yung department, di ba? May huwag gano'n, di ba? Yung totoong kaibigan is hindi yung dinadown yung isang tao, kundi, di ba, inaalalayan para pareho kayong magka-level ba? Hindi walang iwanan ba? Walang iwanan na ikaw lang yung nasa taas, gusto mo ikaw lang yung nasa taas, di ba? Ang lungkot kayo yung mag-isa lang doon sa taas. Ang lungkot ng mga gano'n, di ba? True din yan sa family, sa mga magkakapatid na ikaw nakakaangat sa buhay. Pangit din naman na ikaw lang yung nakakaangat sa buhay, di ba? Di ba? Nasa iyo, ikaw na, di ba? Nasa iyo na lahat, di ba? Ang pangit din yun kasi, nararamdaman natin lalo na kapag kasi nakilala tayo sa Lord, di ba? Pero kapag wala tayo sa Lord, di ba? Siyempre gusto mo yun ako nasa taas kasi ikaw yung bida, di ba? Bida ka sa pamilya, bida sa barangay, kapag piyesta, ikaw yung hinihinga ng mga solicitation, di ba? Ganon. Pero hindi. Ang totoo is, dapat, pag malasakit tayo, may malasakit tayo sa kaibigan, lalo na sa mga mahal natin sa buhay. Na, kung sila nahihirapan, di ba, huwag tayong magkatubiling na mag-extend ng mga kamay natin, na tulungan sila, di ba? Kaya kay Brother Tony, di ba, may pinagdadaanan siya sa kapatid niya, di ba? Talaga naman lagi nandun siya agad na nakatulong sa kapatid niya. At tayo, di ba, kahit hindi man tayo magkakapatid, totoo, by blood, di ba? We can also do some ways na makatulong sa kapatid, di ba? Kapatid din natin yun sa pananampalataya, di ba? Mayroon tayong gano'n, di ba? Sa church, di ba, nagbibigay tayo minsan ng abuloy sa mga kung mayroong namatayan or kung manasalanta ng bagyo or yun nga, sometimes palapit na sa Christmas, yung nagbibigay tayo ng mga gifts, di ba? Gifts na kahit hindi naman yun talaga mamahalin pero pwede makatulong doon sa mga tao yun. Kaya yung mga pinaglumaang damit, di ba? Pwede natin ipadala sa Pilipinas na hindi mo naman ginagamit doon, nakastock lang doon sa nag-molds na hanggang sa hindi mo na nagamit, di ba? Sayang pa din yun, sayang. So, yun po. So, sabi doon, di ba, si Jonathan is talagang totoong kaibigan. Bakit mo masabing totoong kaibigan si Jonathan, di ba? Aside doon sa binigay niya lahat, di ba? Kung isipin natin, binigay niya yung mga sword niya, yung symbol ng kanyang pagiging next in line as heir, di ba? Isipin natin doon. Ano yung tarang traits or characteristics ng kaibigan na hinahanap natin? Bakit mo masasabing tunay siyang kaibigan? Kasi
ano parang ano siya, tawag niyan, willing siyang i-sacrifice lahat. Diba? I-sacrifice lahat, kahit yung disobedience niya doon sa tatay niyang king, di ba? Na willing siya kasi tunay nga siyang kaibigan. So, sabi dito, ano yung masasabi natin na pwedeng qualities ng isang totoong kaibigan? Yun, yung isa, yung willing i-sacrifice, di ba? Willing mag-sacrifice ng time, willing mag-sacrifice ng resources, di ba? Para matulungan ka, di ba? Kung isipin natin, sino ba yung talagang pinakatotoong kaibigan na nag-sacrifice, di ba? Di ba ang Lord? Diba? Hindi lang naman material possession yung sinacrifice ng ating Lord. Kundi, di ba, yung buhay niya, di ba? Yung buhay na yun is walang pwedeng itumbas doon di ba? So, masasabi natin na si Lord talaga yung pinakatotoong kaibigan, di ba? Kaya nga lumalapit tayo, di ba? We are trying to build relationship with the Lord. Kasi we are trying to be friends with the Lord, diba? Friends again, diba? Friends again with the Lord, diba? Friends again kasi siguro mayroong mga tao na napapahiwalay, diba? May mga ganong tendencies na kakakilala ka na sa Lord pero nag-backslide ka, umalis ka sa Lord. Friends again kasi ang Lord kasi hindi yan hindi yan na once na hindi na kayo kaibigan, wala na, tapos na lahat, di ba? Kalimutan na lahat, sige, i-back na kita sa Facebook, o i-ano na kita, i-friend na kita. Hindi yung ganong kaibigan, di ba? Ang kaibigan is, willing lang yan maghintay anytime na kung babalik yung kaibigan. Kagaya sa Lord, di ba? Yung sa story ng prodigal son, di ba? Willing siyang maghintay, kung babalik siya, di ba? Willing ang Lord maghintay, di ba? Yun ang totoong kaibigan. So, yun, ang totoong kaibigan is willing to offer anything, everything. Hindi lang anything, pero lahat, everything. Ano pa? Sabi doon sa John 15:13, yun, sabi doon sa John 15:13, basahin ko muna po yung 13. Ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ng sino man para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Diba? So, kaya mo bang ialay yung buhay mo sa kaibigan mo? Ikaw, Sis Nora, for example, yung kaibigan mo dun sa Gemba. Siyempre may kaibigan sa Gemba, di ba? May event na siya, makakain na siya ng machine. Ikaw na yung magpapakain sa machine. Yung mga ganong cases, di ba? Yun yung kaibigan na sinasabi doon na willing ialay yung buhay. Or, for example, may dito sa Japan, daming tumatalon sa riles, di ba? Itong magtatalon sa riles. So, willing ba tayo i-sacrifice or i-save yung buhay natin para ma-save yung tao yun? Yun, ganun isipin natin yung ganung level ng friendship na pwedeng mong i-sacrifice yung buhay mo, di ba? Yung buhay. Ma-imagine na lang natin na yung ginawa ng Panginoon para sa atin, para maligtas tayo, di ba? Actually, di ba, ang Lord ang unang lumapit sa atin, hindi tayo yung unang lumapit sa Kanya, di ba? Ang Lord ang unang lumapit sa atin, di ba? Through first by dying on the cross, kasi gusto niya tayong iligtas. Hindi tayo lumalapit sa Panginoon. Di ba? Siyempre, by grace na nasubungan tayo ng Lord at nakakilala tayo sa Lord. At saka ngayon, lumalapit na tayo sa Lord, di ba? I-grab natin yung chance na yun kasi baka hindi natin alam, mapahintulot tayo sa time na manlamig tayo sa mananampalataya at saka umalis sa Panginoon. Huwag naman mapahintulot sana. Yun. So, yun. Yung sinasabi doon sa 1 John 15:13, yung totoong kaibigan is yung willing mag-sacrifice ng buhay niya. Ng buhay ha. Hindi lang yung pera, hindi lang yung time. Diba? Pero kung iisipin natin, yung pagpunta natin dito sa church, diba? Isang sacrifice na yun diba? Buhay. Kasi we are trying to gain salvation, diba? Yung buhay na walang hanggan, diba? So, para makamit yung buhay na walang hanggan na yun, siyempre talagang gagawin mo lahat para makamit yung buhay na walang hanggan na yun, diba? So, kulang pa nga yung salitang buhay kulang pa nga yung mga effort lang kung tutuusin, di ba? Kasi sa nangyayari sa mga panahon ngayon, di ba? Hindi na biro-biro yung mga nangyayari. So pinapaalalahanan siguro tayo sa araw ngayon na mag-effort pa tayo na maging mapalapit pang kaibigan ng ating Panginoon, di ba? Sige po. So, basahin din natin sa 14 sa itutuloy. Pero actually hindi siya part ng verse. Pero yung sabi doon, kayo ay mga kaibigan, kasi nabanggit kasi yung word na kaibigan. Kayo ay mga kaibigan ko kung tinutupad niyo ang aking mga utos, di ba? Ang sinasabi doon, may tuturing lang tayong kaibigan ng Panginoon
kapag sumusunod tayo sa mga utos ng Panginoon. So, isa na yun, di ba? Ito, sa pagpunta sa gawain, kasi sa pagpupunta sa gawain, di ba, sabi doon sa Bible na huwag niyo kalimutan yung pagtitipon-tipon. Diba? Sinasabi yun sa Bible na huwag kalimutan pagtitipon kasi sa pagtitipon-tipon, doon kayo nagpapalakasan. So, yun. Ang daming utos actually ng Lord. Kung isa-isahin mo yun, di ba? Ang daming utos, di ba? At saka, gaya ng nabanggit ko kanina, di ba? Ang hirap talaga maging Kristiyano, di ba? Kasi ang daming utos ng Panginoon, di ba? Bawal pumatay, bawal magsinungaling, bawal... Di ba, ang dami. Aside pa dun sa 10 Commandments na natutunan natin, yung na tayo pa yung dating sa pananampalataya, ang dami talaga. Di ba? Yun nga lang yung utos na love your enemies, di ba? Ang hirap. yun nga yung utos na ngayon. Kung isasap natin yung mga utos, actually, it all sums up with love, di ba? Love your neighbor as you want to be loved by your apartment. Love your neighbor. Mahalin mo ang kaibigan, parang gusto mong mahalin ka rin. Parang ganun ba? Na doon yung, kung anong gusto mong treat sa'yo ng tao, ganun dapat yung i-treat mo rin sa kanya. So, tama ba? Tama. Yun, don't do unto others what Yun. Siyempre, kung gusto mong mahalin ka ng mga tao at ng kaibigan, mahalin mo rin sila. So, yun po. So, yun. Yung isang quality ng friend is yung willing mag-sacrifice ng kanyang buhay, ng everything. Then, susunod din doon, masasabi rin natin is, one way of sacrificing din, di ba, nabagay kasi kanina sacrifice. One way of sacrificing din is understanding, di ba? Understanding one another, di ba? Intindihin mo yung kaibigan mo, hindi ka intindi, di ba? Mahalin mo yung tao na hindi ka mahal-mahal, di ba? Na mahirap kaya yung gano'n na umunawa ka, yung talagang ikaw na talaga yung umunawa sa tao. Kasi kahit hindi na siya kauna-unawa, di ba? Subukan mo pa rin unawain. Kasi isang form of sacrifice yun eh. Nagsasacrifice ka kasi Kristiyano ka na, di ba? Paano pa masasabing Kristiyano kung nagbumigay ka instead na inuunawa mo na siya, pinagalitan mo siya, di ba? Hindi, dalawa na kayong makapundo, di ba? Parang hindi nakikita yung pagiging Kristiyano sa iyo ba? So, yung understanding, di ba? Yung pag-iintindi sa isang tao is one form of sacrifice, di ba? Sakripisyo yun, ang hirap kayong umintindi ng isang tao. Or sabihin natin kahit sa trabaho na nga, ang hirap intindihin yung mga taong or mga hapon na nagbabaka-baka, di ba? Nagbabaka-baka. Masarap kaya ang baka. Or beef. Pero di ba, yung understanding is one way of sacrifice. Kasi sa sakripisyo yun, tinuturuan din tayo ng Panginoon din, di ba? Tinuturuan tayo ng Panginoon na maging patient, di ba? Maging mapagkumbaba, di ba? Hindi yung pride din minsan na tinuturuan tayo na tanggalin yung pride natin, di ba? Kahit sabihin natin na tayo na nga yung nasaktan, di ba? In a sense na tayo na nga yung nasaktan, o tayo na nga yung naagrabyado, is tayo pa rin yung humingi ng sorry, di ba? Kasi Kristiyano nga tayo, di ba? Yun yung trait ng Kristiyano na dapat natin taglayin, di ba? Paano ka ba matuturing ng Kristiyano kung papatulan mo, di ba? So, yun yung sacrificing or understanding yung mga kaibigan natin. So, kagaya ni Sis Rin at saka ni Brother Loloy, alam ko meron kayong mga hindi pagkakaintindihan or siguro sa inyo rin sa bahay. Di ba? Paborito ko ay ganito, dapat ganito ang lutuin mo. Yung mga ganon. Diba? Ayaw ko ng daing. Huwag ka magluto ng daing, mabaho. Ganon. Diba? Siyempre may iba-iba tayong mga karakteristik, di ba? Na pag kailangan natin makisama sa mga tao. Yun yung sabi natin understanding. We try to understand each other. Mga paborito niya ng adobo, araw-araw adobo. Paborito. Or yung mga ganon, di ba? Subukan natin makisama, di ba? Hindi lang sa trabaho, lalo sa mga sa bahay, sa mag-asawa, at saka kasama sa dorm. Hindi, may iba-iba tayo kasi mga ugali. Ako, wala akong makisama kasi ako naman umpisa sa bahay. Siguro sa trabaho, ang dami kasi puro mga hapon yung nakakalibot sa akin. So, si Brother Tony, kasi makasama niya sa dorm, di ba? Si Sis Nora, di ba? Sa anak niya, pagsamahan, totoo kaya yun, di ba? Hindi lang sa kaibigan. Sa tao, sa bawat taong nakakasalumuhan natin. So, yun po. Then,
sabi dito, one way of sacrificing bakanisahan is understanding each other. Kapag may hindi kayo pagkakaintindihan ng kaibigan mo, pag-usapan nyo. Hindi agad tong sa Facebook ka agad mag-post na. Hindi agad sa Facebook mag-post na feeling depressed, gano'n, feeling bullied, gano'n, di ba? Hindi yung gano'ng totoong kaibigan. Diba? Kung dati siguro kasi may Friendster pa, sa Friendster ka nagsasabi, Friendster. Pero ngayon Facebook, lahat na nasabi mo na lahat sa Facebook. Nasabi mo na lahat doon sa Facebook yung mga gusto mong sabihin. Pero doon sa taong nagkakalitan mo o nagkaroon kayo ng ano, hindi mo pa nasasabi. Di ba? Na duwag yung gano'n. So hindi gano'n yung totoong kaibigan. So ang totoong kaibigan, kapag may hindi kayo na may nagkakaunawa, hindi mo usapin. Wala namang hindi nadadaan sa mga usapan. Diba? So, yun, wag sa Facebook. Kasi sa Facebook, nagka-attract tayo ng ano eh, na chismis. At saka, hindi actually ang nag-aaral tayo ng sympathy sa ibang tao. Nabully kasi ako, nasaktan kasi ako, gano'n. Hindi gano'n. So, nagiging one-sided. At saka, hindi mo tinutulungan yung sarili mo. Diba? Mas lalo ka pang talaga actually nade-depress or nagiging anxious kasi dahil sa mga gano'n. So, yun po. So, remember, kasi nabasa ito sa ano ni Nanay Pastore, di ba? Saan ba nasusukat yung totoong kaibigan? Naalala niyo ba yung election dati ni BBM at saka ni Lenny? Di ba? Doon, di ba? Ang daming mga magkaibigan doon na ang tagal-tagal lang magkaibigan dahil doon sa election, di ba? Kasi siya, makaleni kasi siya, isa kasi mga ano, wala na, kahit na nga nanay at saka anak, di ba? Magkaiba ng point of view or ng view, kaya nagkakaroon na gano'n. So, wag nating hayaan na yung mga gano'ng sitwasyon ng yung actually napakababaw di ba? Napakababaw na doon lang nasira yung kaibigan, yung pagkakaibigan nyo. Kasi siya maka-BBM, so ikaw siya maka-Lenny. Parang napakababaw, actually napakababaw. Pero kung tutusin, ang dami talaga nawasak ng mga relationships nung nagkaka-election. Talaga yung election na sa social media, grabe yung mga bangayan, di ba? Yung mga artista, ito yung ganito, yung mga artista, sila ganito. Hindi ko naman sinasabi na ako maka-pro ganito or maka-pro ganito. Pero huwag nating hayaan na yung mga ganong mga bagay lang yung magiging parang judge, parang determining factor ng pagkakaibigan nyo. Pati na yung politiko Oo. kayo. Dahil lang sa politiko, pagkatapos naman na election, ano bang may tutulong ng mga politiko sa inyo? Wala. Pareho na kayong talunan, di ba? Nasira na nga yung friendship nyo, di ba? Na pareho pa natalo pa yung manok mo. Natalo yung manok mo. So, yun. So, huwag niyo po natin hayaan yung mga ganong mga pangyayari na maging determining factor ng pagkaibigan natin. So, second quality ng isang kaibigan is loyalty, di ba? Sabi doon, loyalty. Di ba sabi na banggit niya kanina naman, di ba? Jonathan is loyal to David to the point of even disobeying his father, di ba? Yung father nagsumbong na kay David, makas ka na, di ba? Di na fail yung plan ng father niya na i-capture si David. Kasi nga sinumbong ni Jonathan, di ba? Pero, at true friend, di ba? Di ba? Yun, sinasabi na pinapayuhan na tumakas ka na, hindi yung i-chismis. Yung pinapayuhan ka para mabuti, hindi yung i-chismis ka para mapasama. Hindi mo alam, di ba? Kaibigan kayo sa harap, pero pag sa labas naman, mas grabe pa yung mga paninira sa'yo, di ba? Hindi natin alam, di ba? Kaya nga, di ba, ang totoong kaibigan is wala sa mundo, di ba? Hindi natin makikita yan sa mundo. Yung mga kaibigan, nandyan lang yan kasi, siyempre, araw-araw natin nakakasama, di ba? Araw natin nagkakaroon ng interaction. Pero iba yung kaibigan na dito, kahit sabihin natin once a week lang tayo nag-meet, di ba? Pero, yung kaibigan na at least ka lagi na ito hindi ako sisiraan. Kasi unang-una sa lahat, yung kaibigan na yan may takot sa Lord, di ba? Paano ka nga ba sisirain kung siya unang-una, di ba? Sa Lord may takot, di ba? Takot niya lang siraan ka kasi magkakasala siya sa Lord. So, yun po. Amen po? So, Jonathan warned David, sabi kanina, of the impending threat to his life because Saul, diba? But the opportunity was given to David to recognize God's anointing through him. Yung sa pangyayaring yun actually, diba? Yung hinahanap at tinutugis ni King Saul si David, napahintulot na sa paghanap ni Saul kay King David, tinutugis na, napahintulot na napagod siya. At sa pumasok siya, nagpahinga doon sa kuweba. Diba? Doon sa kuweba yun eh. Then, yung pagod na pagod siya, nakatulog siya doon sa kuweba, si King Saul. During that time as well, nandun rin si David dun sa kuweba. Kasi nagtatago nga siya kay King Saul kasi hinahanting siya. At
yung time na yon na-test si David na kasi nandyan na nga yung hari, pwede ko na itong patayin kasi tulog na tulog, di ba? Pero hindi niya ginawa yun. Instead, di ba, pinulit, ang nagawa niya actually is pinulit niya yung laylayan ng hari. Yung parang piece of cloth na hari na yun. Antang lumabas na sila, hindi, nakagising na si Saul. Then, pinakita ni David na yun, nandito yung laylayan ng David mo, di ba? Mahal kita King Saul kahit tinutugis mo ako, sabi niya. Mahal kita King Saul kahit tinutugis mo. Nirerespeto pa rin kita kahit kasi ikaw yung hari na binigay ng Panginoon para sa akin. Kasi kung tutusin, di ba kaya nang patayin yung hari? Kasi nandun sa loob ng kuweba. Pero yun lang. Pero actually doon sa nagawa niyang yun, na inano niya yun, nag-grieve pa rin yung puso ni David. Na syempre kasi una sa Lord kasi yun yung binigay na hari ng Lord. Na kahit masama man siya, kahit tinutugis man siya, irespeto mo kasi ang Lord ang nagbigay ng hari na yun eh. Kung ang Lord ang naglagay, siya rin yung mag-aalis, di ba? So, nag-grieve yung soul ni David na, pinakita niya yung ng hari na pinutol na. Siyempre, ano mararamdaman ng hari, di ba? Actually, that time, di ba? Siyempre, kahit galit na galit yung hari, meron yung hari na siya, parang na-touch or na-convince siya sa ginawa ni David ba? Supposedly, chance na yun para patayin siya, pero hindi, di ba? Pinulit lang yung sa damit niya, pinakita niya. Sabi niya, mahal pa rin kita kahit tinutugis mo ako, nire-respeto pa rin kita sa team, di ba? Una-una sa lahat, respeto sa Lord. At saka, syempre sa kaibigan niya rin, kasi tatay yun ng kaibigan niya na si Jonathan, di ba? So, syempre, mahal niya rin yung kaibigan niya. At saka tatay, yung king na yun, tatay yun ng kaibigan niya. So, makikita mo rin doon na yung friendship nila is connected pa rin doon. So, sabi dito, Jonathan, minsan tayo nga, kung napagsabihan, di ba? Titisin natin sa all leader yun ni King David. Kasi siya yung hari, di ba? Inanoint yun ng Lord na maging hari. Pero sa atin, sa church, meron tayong mga inanoint ng Lord. Yung church leader, si pastora, na naglilid sa atin sa kawan, di ba? From time to time sa mga preaching, di ba? Mayroong time na nare-review tayo, hindi man directly, or natatamaan tayo sa preaching ng pastor ba, na akala mo ikaw yung pinatamaan. Bakit ako pinatamaan? Hindi naman kami magkikilala, di ba? Parang ako na lang lahat yung mga sinasabi. Parang mayroon talagang time na gano'n na tayo, parang tinatamaan tayo ba? Ibig sabihin, kapag tinamaan ka, mayroong mali sa'yo, di ba? Dapat ma-recognize natin yon na natamaan, hindi instead na magalit, ma-recognize natin na tinamaan ako kasi talagang may mali nga naman talaga ako, di ba? Hindi ka naman talaga tatamaan kapag wala kang nagawang mali. So, yun. Pero sabi dito, minsan tayo nga ay napagsasabihan o nare-review ng pastor or ng church leader natin. Or minsan, kasama natin sa church na nagsasabi sa atin or nagre-remind sa atin. Then, sabi dito is, minsan kapag napagsasabihan tayo, may mga instances or may mga kapatid na minsan na napagsabihan na, wala na, pagka next na hindi na natin nagawa eh. Kasi masyadong dinamdam yung masyadong dinamdam yung sinabi sa kanya. Ibig sabihin, kapag doon ka, nag-stop ka doon, hindi ka na bumalik sa church, hindi ka talaga mag-grow, no? Di ba? Kasi doon ka lang sa tao nakatingin sa sinabi lang ng tao, di ba? Dapat nga ipagpasalamat mo yun doon sa tao kasi kahit man hindi niya directly alam yung pinagdadaanan mo or mga ginawa mo na siguro na natamaan ka doon sa preaching is talagang through the Lord's way yun na ginamit yung pastor na yun para pagsabihan ka, di ba? Hindi tayo kilala ng pastor na hindi tayo kilala personally. Pero ang Lord, kasi di ba, kilala tayo kasi nakikita niyo yung puso natin, di ba? So, sa mga preachings, di ba, talagang may mga na talagang ang bigat ng preaching, talagang kulang na lang parang parang bumaba ka dun sa upuan mo, parang magtago ka dun sa upuan kasi parang sa palagay mo na ikaw na talaga yung pinatatamaan. Mayroong mga ganun na instances na parang hiyang-hiya ka na sa sarili mo. So, napapahintulot din na yung mga minsan na, yun nga, di ba, napapahintulot na masyadong dinigdib, masyadong dinamdam yung mga nasabi. Hindi ka naman tinuro ng pastor na ikaw yun. Bakit masyadong affected? So, yun, totoo yun. So, pero, sabi doon, di ba, but David, doon sa case ni David, but David, di ba, leader niya, nirespeto yung leader niya. Kasi binigay yun ng Lord, di ba? Binigay ng Lord si King Saul na mag-lead sa Israel. But David took the initiative and courage na ipakita kay Saul yung pinulit na damit kanina. Sabi niya,
dito na it also is a sign that he loved and respected him because he was appointed by God to be his king, di ba? And then, nirespeto niya una dahil sa Lord at pangalawa dahil nga rin, di ba, tatay nga talaga yung kaibigan niya. So, respeto niya rin yung sa kaibigan niya. So, tayo ba ay may ganitong loyalty sa kaibigan natin? Diba? May mga ganun na instances kagaya nung kay Jonathan na isinumbong pa yung tatay niya na susugurin na siya may ganun ba tayong loyalty? May ganun ba tayong loyalty sa kaibigan natin na siguro kapag minsan sabi sa atin siniraan mo pa kayong kaibigan mo instead na maging loyal ko sa kaibigan sa labas, nagchichismisin mo yung kaibigan mo, di ba? Instead na sumali ka doon sa chismisan, di ba? I-defend mo yung kaibigan mo. Kung alam mo namang hindi totoo yung sinasabi tungkol sa kanya, i-defend mo. Di ba? Hindi nga, oo nga, di ba? Hindi naman nakisawasaw ka na doon sa ano talaga yan, ganyan siya. Ganyan talaga yan, di ba? May ganun talagang instances minsan talaga. Yung mga chismosa natin, mga chismis powers natin, yung mga characteristics na lumalabas. Kasi natural minsan lumalabas sa mga Pilipino yan eh. Totoo. At saka hindi naman sa mga Pilipino, mga hapon alam nyo chismosa yung mga hapon. Mga chismosa din yung mga hapon, hindi nyo lang alam. Ikaw nagtrabaho dyan minsan, magsunusan, huwag kang absent. Kasi ikaw yung topic ng game ba? Pero yun nga, pinapaalala sa atin na kapag sa tingin mo, yung pinag-uusapan yung kaibigan mo, alam mo namang mali, di ba? I-defend mo, lalo na kapag yung sa atin sa church, yung lalo yung pastor sinisiraan sa labas, di ba? May mga ganun kaya instances kaya, di ba? Kasi yung pastor natin, grabe makapag-preach, ganun. Kasi ganito ang lakas ng boses, parang galit lagi, di ba? Parang ako yung pinaparatangan, ako lagi yung sinisisi, yung pinipinpoint. Pero wag nating sa ayunan yung mga chismis na yun. Instead, di ba, magpasalamat ka kasi nakapakinig ka ng salita ng Lord na hindi na, yung kaso na yun, huwag na tayo umaten. Hanggang sa, nasali ka na, nakatangay ka na rin. Hanggang sa sunod, kayo ng dalawa hindi umaten. So, yun yung pag-ingatan natin. Then, yun, ipagtanggol mo sila kapag narinig mo sila yung sinisiraan. Di ba? Hindi yung sinusulsulat pa natin. Diba? Bigyan mo sila ng ng katwiran or sa gilo sabihin bigyan natin ng siguro sabi na siguro yung pastora kasi di ba totoo naman yun eh. Ako nga rin naramdaman ko na ako kinakausap ng Panginoon. Diba? Bigyan natin ng katwiran ba? Hindi yung sinusulsulat natin yung mga sinasabi ng or for example may kaibigan tayo sa church or kapatiran na itong kapatiran na to chinismis ng isang kapatiran, yung isang ganito. Ito, may mga sinasabing hindi maganda. Huwag natin agad sabihin na, yung kapatiran yan talagang yan, chismosa yan, di ba? Talagang ngayon, huwag natin agad mag-jump to the conclusion ba, na gano'n. Kasi hindi rin natin alam yung nangyayari yung totoo, di ba? Instead, di ba, siguro, di ba, na nasabi niya yun sa'yo kasi may mga pinagdadaanan siya, gano'n. Bigyan natin ng yan? Sa English, ano yun sa English? Yun, benefit of the doubt. Bigyan natin ng katwiran, di ba? Huwag tayong agad mag-conclude, di ba? Huwag tayong agad mag-conclude. Kasi, sino nga ba tayo para mag-conclude or mag-judge ng isang tao, di ba? Sa atin minsan, nagkakamali nga tayo, di ba? Tayo pa, yung bigay ng verdict mo sa tao yun, di ba? Don't get to the point or na ikaw agad yung mag-judge dun sa tao yun, di ba? Kasi kapag ganon, di ba? Hinusgahan mo na agad yung tao, eh. Kapag nakisalo ka dun sa mga chismis na yun or kung mga usapan, hinusgahan, isa ka na dun sa mga naghusga sa taong yun, diba? Diba kung sino nga, sabi nga sabay, kung sino nga yung walang kasalanan, siya puno bumato, diba? Dun sa mga babaeng ng kasalanan, diba? Yung mga gagawa mo ng batuin, ikaw nga mismo makasalanan ka rin, diba? So, yun, tandaan natin lagi yun, diba? Don't judge the book its cover. Kasi you're not a judge. You just study them. Yan po. And yun po, sa susunod po natin na verse, sa Kawikaan 17:17, di ba? Ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon, di ba? At sa oras ng kagibitay, kapatid na tutulong. Di ba? Hindi lang doon sa kung saan sagana yung kaibigan, nandun ka, laging cheer, yay! Sagana siya, doon ka pa, doon sa handaan, nagkikain ka pa. Pero kapag doon na sa yung nasalanta na siya or medyo naghirap na siya, wala na, nagsila na yung mga kaibigan. Diba?
Kung sasagana ka lang ba sa panahon ng kasaganahan nandoon, di ba? Siyempre dapat mas lalo kung sa panahon ng kagipitan, di ba? Sa ating mga Kristiyano, doon tinuturuan tayo, mas lalo dapat nandun tayo sa kaibigan natin kapag sa panahon na sinusubok siya, dapat karamay niya tayo, di ba? Hindi yung ikaw yung unang-unang umaalis, di ba? Ikaw na yung first honor na umalis, di ba? At saka nag-iwan sa ere. So, yun, sabi dito, di ba, together, di ba? Together in richness and in poorness. Ano ba yun? So, ang kinakasal, di ba? Di ba yun yung mga vow, di ba? In health or in sickness, di ba? Yung gano'n, di ba? For richer and for poorer. Di ba? Sabi nga dun sa verse kanina is, kaibigan habang buhay, di ba? Hindi lang yung sa panahon ng kasaganahan, hindi lang yung sa panahon na nililibre ka, di ba? Hindi lang doon sa panahon na yon, di ba? Tinitreat ka or may nagbe-benefit tayo dun sa kaibigan, di ba? It's always na lagi na mas lalo na sa mga panahon na yung talagang dumadaan sa mga challenges, di ba? Dapat doon mas lalo natin ipakita na kaibigan tayo. At saka, siyempre, maramdaman talaga ng kaibigan natin na kaibigan talaga tayo. So, yun po, sabi doon. Then, sabi nga, di ba, we compensate each other's strength and weaknesses. Di ba, tulungan tayo, di ba? Kapag kita mong yung kaibigan mo ay naghihikaos, tulungan mo. Hindi yung ikaw pa yung maging dahilan na paghihikaos niya lalo, di ba? So, tulungan tayo, tulungan. So, and then, question natin, how can we be like Jonathan? Paano ba tayo magiging kagaya ni Jonathan? Kasi siya yung parang ideal friend eh, doon sa di ba? Doon sa nabagay natin kanina. Dapat din tayo maging kasi kung gusto natin na magkaroon ng kaibigang Jonathan, dapat mismo tayo rin maging Jonathan sa ibang tao. So, sabi nga doon, di ba? Because we can't give something that we do not have. Di ba? Paano mo nga ba mo maibibigay doon sa isang tao or mahihiling doon sa isang tao yung gusto mo kung ikaw mismo hindi mo kayang ibigay yun, di ba? Paano mo ba nga i-expect na maging kaibigan na kagaya ni Jonathan yung tao yun sa'yo kung ikaw mismo sa sarili mo hindi mo kayang gawin yun para sa kanya? So, yun yung parang pinaka-point doon eh, na tayo rin is if we want to have a friend na ideal friend, dapat yung ideal friend na qualities na yun, dapat taglayin din natin para pareho kayong happy. Hindi yung one-sided lang, di ba? So, yun, di ba? Hindi mo makukuha yung ganong klaseng commitment sa isang tao kung ikaw mismo sa sarili mo ipeke ka, di ba? So, hindi ka totoong friend, di ba? So, if you want a true friend, you should first be a true friend to someone, di ba? Hindi lang naman sa kaibigan, sa atin na sa church. Then, sabi dito, kahit hindi sila totoo sa'yo, kung totoong kaibigan ka, di ba, do your best as a Christian. Di ba? Dahil nga, di ba, hindi mo yun ginawa sa tao. Di ba? Hindi natin ginagawa yun sa tao na nagiging kaibigan tayo sa kanya kasi nagpapalakas tayo sa kanya. Una-una sa lahat, ginagawa natin yun sa Lord. Di ba? Yun. And then, ipag-pray natin na bigyan tayo ng Jonathan. Ipag-pray natin na bigyan rin tayo kasi we are striving hard na maging parang Jonathan. So, I know the Lord will provide someone na bibigyan ka rin ng totoong kaibigan na parang Jonathan din. Kasi, ginagawa mo yung part mo eh. Siyempre, igagawin din ng Lord na i-provide yung part na hinihingi mo para sa yun. Then, but we should ask God first that we may become Jonathan to others. Yun tayo natin ipag-pray na dapat tayo muna yung magiging Jonathan sa ibang tao. Hindi yung hiling lang mahinta sa akin, magkaroon ako rin ng kaibigan. Unahin mo muna sa sarili mo na maging ganong kaibigan ka rin para sa tao ito. So, yun lang po. Maraming salamat sa Panginoon at dito na po magtatapos yung gawain po natin. So, salamat po sa Lord. At hopefully may natutunan tayo, di ba? Mga kaibigan, friends tayo lahat. Friends tayo lahat. Hindi sa time na nililibre lang tayo. Hindi gano'n. So, we should be friendly, di ba? Friendly. Lalo na sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Lord, di ba? Yes. Intindihin natin na salamat tayo kasi una tayo nakakilala sa Lord, di ba? Isipin natin yung kalagayan natin nung hindi pa tayo nakakilala sa Lord, di ba? So, dapat yun kapag mayroon tayong ini-invite sa church, di ba? Ini-invite or talagang gusto natin papalapit sa Lord, di ba? Isipin natin na
makitaan sa atin na yung dapat natin gusto makita rin sa tao yun na syempre gusto mo mabago siya kasi ikaw binabago ka rin ng Lord. Gusto mo rin baguhin yung tao yun at saka gusto mo rin na sana somehow someday na yung tao rin yun na miniwinis mabago din. So, yun ipakita natin na talagang binago na nga tayo talaga ng Lord. So, yun po. So, Happy Friends Day. Today is Happy Father's Day. Happy Friends Day. So, yun po. Amen! So, tawagan ko po yung ating closing prayer. So, yun. Miss Jonathan. Napakagandang Jonah pala, Jonah. napakagandang paksa natin ngayon is friends. Natutunan natin yung pagiging sacrifice at natutunan din natin yung maging loyal sa mga kaibigan natin. Yun nga po, na sana po na yung mga natutunan natin yung na mai-apply din natin yung kagaya kay Jonathan na mabigyan din tayo ng ganong characteristic talaga na maging mabuting kaibigan sa kapwa. Amen. At sa hindi pagtatagal tayo sa mananap. Lord, maraming pong salamat po sa araw na to na nagkatipon-tipon po kami at naging matagumpay po ang aming gawain. Maraming salamat po at naipatuloy niyo po sa amin ang maging mabuting kaibigan sa bawat isa. At maraming pong salamat at sa mga bagong kapatiran namin na nakadalubong ngayon sa araw na ito. Naway i-bless niyo po sila. Ayun po, nagpapasalamat po kami at gabayan niyo po ang mga bawat isa sa amin sa pag-uwi. Maraming pong salamat po sa araw na ito. In Jesus' name, amen. Amen. Lucian, ito, hosti ka rin? Aka.